Amen. Muli natin siyang purihan, pasalamatan sa umagang ito. Ibalik natin ang kapurihan sa Kanya. Sa buong isang linggo tayo hindi niya pinabayaan ni pinagkulang man. Tunay nga ang ating Diyos ay tapat. Siya'y dakila at sagana sa kahabagan at mabuti ang kanyang. Maraming salamat po Panginoon. Kaya sa umaga ito mga kapatid, nanyayahan mo po ang lahat ng mga nasa tahanan na muli ay umawit at sumamba sa ating Panginoon at magpasalamat sa Kanya. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ibig mo'y tapat at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Paburit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, walhatiin ka. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, walhatiin ka.
Amen? At sa umagang ito, muli binabati ko po ang ating mga kapatid na nasa tahanan at purihin nawa natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hindi lamang sa umagang ito, kundi sa bawat araw ng ating buhay. Muli sa umagang ito, dumako tayo sa isa na ng mga bagong topic na pag-uusapan natin sa buong isang buwan. Ito'y tinatawag tungkol ito sa ating damdamin, emosyon. Ang bawat tao ay nabubuhay sa mundong ito, ang taglay-taglay ito. Galit, minsan tayo nagagalit, minsan tayo masaya, minsan tayo nag-aalala, minsan naman ay tayo'y nagmamahal, minsan naman ay tayo'y nasasaktan, minsan tayo naiingit. Pag-uusapan natin sa buong buwan ay tungkol sa emosyon at paano ba natin ito isasaayos base sa sinasabi ng salita ng Diyos. Palagi nating dapat ang pinaka-aim natin sa ating buhay ay gamitin natin itong ating buhay upang sundin kung ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinasabi sa meaning ng emotion, definition nito, emotion is a feeling such as happy, love, fear, anger, hatred, which can be caused by the situation that you are in or the people you are with. Sabi sa pakahulugan ng emotion o ating nararamdaman, ito yung ating nararamdaman na nakabase ito sa mga sitwasyon na ating kinasasadlakan. Halimbawa, tayo'y nag-aalala dahil may sitwasyon tayo na hindi natin kontrol. Minsan tayo nagmamahal. Ito yung sitwasyon na maaari din dahil sa mga tao na nasa kapaligid sa atin. Ngayon, ang pinaka-bottom line ng ating mga nararamdaman o emosyon is our emotions are tied out to what we desire or need. So, ibig sabihin, hindi natin halimbawa, hindi natin mahiwalay ang ating mga nararamdaman o ating gusto sa ating mga nararamdaman o ninanais. So, ibig sabihin dito mga kapatid, ang nararamdaman natin ay kung saan tayo nagiging masaya, ito ay dahil sa ating kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin, kung babasihan lamang ang ating mga nararamdaman, minsan nagdidesisyon tayo sa pamamagitan ng ating mga nararamdaman. At atin nating tingnan kung ito ba ay nasa salita ng Diyos. Kung ang ating emosyon o ang ating mga nararamdaman o ating mga gusto ay nakabase ito sa ating mga sariling pagnanasa o sariling mga gusto at hindi ito hiwalay sa ating kaluluwa o pag-iisip, ibig sabihin lamang na tama ang salita ng Diyos na ang lahat ay nagkasala. Sinasabi sa Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." So, ibig sabihin mga kapatid, kung tayo mayroong sinasabi sa salita na ito na ang lahat ay nagkasala. Sa paanong dahilan? Sapagkat ang ating mga pagnanasa o ang ating mga pagnanais ay hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sinasabi ng salita ng Diyos na tao ay nagkakasala sapagkat siya'y gumagawa ng kasalanan. Ang tao ay nagkakasala sapagkat ang kanyang gusto ay hiwalay sa pagnanais at kalooban ng Diyos. Nawa maunawaan natin. Kaya nga mga kapatid, kung ang ating mga gusto, ang ating mga nais, ang ating mga nararamdaman ay hiwalay sa Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, ay tayo lahat ay makasalanan. So, ibig sabihin, walang ang lahat ay pinaliwanag na salita ng Diyos ay nagkasala. Walang exemption sapagkat ang lahat ay nagnais ng mga makasariling pagnanasa. So, halimbawa na lang mga kapatid, hindi ito dahil sa gumagawa ka ng mabuting bagay. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung itong ginagawa mo bang mabuting bagay, ito ba ay sa kapurihan ng Diyos? Kung nais mo lamang itaas ang iyong sarili. Ngayon, sinasabi natin nung nakaraang topic, ito yung dahilan kung bakit dapat tayo magtiwala sa ating Panginoon at manampalataya. Sapagkat kung sa sarili lang natin ang masusunod, hindi tayo magtitiwala sa ating Diyos. Sapagkat dinefine ng meaning ng emotion o nararamdaman ay nakatie up ito sa ating kaluluwa kung ano ito ang ating nais.
nakatay up ito sa ating puso kung ano ba talaga ang gusto nito. Kung ang gusto natin ay hiwalay sa salita ng Diyos, naturalmente, hindi tayo mananampalataya sa Kanya. Ngunit salamat sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Sus, binigay niya ang Kanyang buhay upang tayo ay mabuhay muli sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Ngayon mga kapatid, alam na natin na ang pananampalataya ay magiging dahilan para tayo ay maligtas. Ngunit pag-uusapan natin itong emosyon, ating mga nararamdaman o ating mga kasalanan, kung paano ito dapat mapagtagumpayan. Alam na natin mga kapatid, lahat na ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat inaaral, kundi dapat itong isinasapamuhay. Kung subalit mga kapatid, kung isa-isahin ang bawat isa sa atin, sino ba ang namumuhay na may pagsunod na perpekto? Bukod tangi na lang kung tayo hindi nanampalataya sa ating Panginoon Jesus. Nawa maunawaan natin mga kapatid sa umagang ito. Ang layunin sa umagang ito ng ating pag-aaral upang maipakita ang kapurihan ng Diyos sa lahat. So, mga kapatid, nawa patuloy nating pag-aralan sa salita ng Diyos. Paumanin po. Patuloy natin pag-aralan ng salita ng Diyos. Ang ating babasahing talata ay nasa Romans 6. Kung tayo may mga salita ng Biblia sa sarili nating mga tahanan, tayo makibuklat. Ito'y babasahin natin sa Romans 6, ang ating talatang pag-aaralan sa umagang ito. Romans 6, verse 12. Sinasabi rito, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. So mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayon ay base sa Romans 6:12 at ang title ng message sa umagang ito ay ang ating kasalanan o emotion o ating mga nararamdaman, huwag nating paghariin sa ating puso. Alam niyo mga kapatid, patuloy na ang mundong ito. Kapag nagdi-define ang mundong ito tungkol sa mga bagay-bagay, ay laging kabaliktaran sa salita ng Diyos. Sinasabi sa mundong ito, para maging masaya ka, lahat ng gusto mo dapat masunod. Para maging masaya ka, sundin mo kung ano ang nais mo. Dapat walang makakapigil sa'yo. Yun ang yun ang pagkakahulugan ng mundo pagdating sa kung ano ang dapat masunod para tayo maging masaya. Ngunit sa salita ng Diyos, kabaliktaran. Sinabi sa ating pinag-aaralan na, therefore, do not let sin. Bakit ko sinasabing emotion nilagay ko as equivalent sa ating kasalanan? Sapagkat mga kapatid, alam po natin lahat na ang ating mga nararamdaman ay cause sa atin kung ano ang meron tayo sa loob. Walang makakapagsabi sa atin na bagamat nalalaman natin na mabuti at masama, ay palagi natin nagagawa ang masama sapagkat ito na ang ating likas. Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos na dapat tayong mabago. We have to be born again. By what? By whom? Through Christ and by His Word. So ibig sabihin, kung nais nating mabuhay muli, dapat nating sundin ang Kanyang salita. Ngunit paano natin susundin kung ito'y hiwalay ang ating mga nararanasan sa nararamdaman? Kaya nga sa salita ng Diyos, kung patuloy kayong nakikinig, sinasabi sa biyaya tayo naligtas, hindi ito dahil sa mabubuti nating gawa. So ang ibig sabihin, hindi ito dahil sa kakayanan nating magpasya, kundi ang Diyos mismo nagbigay ng bagong buhay sa ating puso. Sa ating matang bulag ngayon ay nakakakita na. Ganun mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, maunawaan natin ang pagiging Kristiyano, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi ito nadidefine kung gaano karami ang alam mo sa salita ng Diyos. Kung hindi, kung paano mo ito napapamuhay. Subalit mga kapatid, maunawaan natin na hanggat nandito tayo sa katawan na mahina. Kaya nga, sa salita ng Diyos, lagi tayong pinapaalalahanan. Kung iisipin natin, ang pagpapaalala dito sa Romans 12 ay hindi para sa mga
hindi mananampalataya, kundi sa mananampalataya. Sapagkat paano natin nalalaman? Basahin natin sa 11, sinasabi bago ang 12. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay nasa kasalanan. Ibilang niyo sarili na patay nasa kasalanan, dapat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. So, ibig sabihin mga kapatid, ibilang na natin sa kasalanan. Sa unang punto sa pag-aaralan natin, do not let sin, do not let your mind control you. Sinasabi para magkaroon tayo ng motivation. Kung tayo tunay na nagtatampalataya sa ating Panginoon, sinasabi, ibilang na natin ang ating sarili na patay na sa kasalanan. Ano ba ibig sabihin nun mga kapatid? Sa pinaka-context na verse nating binasa, sinasabi nito na dead means to set our emotions set upon the Word of God. To be dead in sin means huwag nating unahin ang kasalanan at unahin natin ang Diyos. Nawa maunawaan natin mga kapatid. It is a command sa atin na sa ating mga mananampalataya ay huwag natin paghariin ang ating mga sariling masa na mag-control sa sarili mo. Nawa maunawaan natin mga kapatid, pag sinasabing ikaw ay lasenggo, halimbawa lang, ikaw ay manginginom, sinasabi mo naman na hindi ako lasenggo, nainom lang. Subalit kung hindi mo kayang kontrolin ang pag-iinom at ikaw na mismo ang kinokontrol nito, yun ang ibig sabihin mga kapatid. Ang bawat bagay na labis o nagkukontrol sa iyo, yun ang umaalipin sa iyo. Sinasabi nga na ang kasalanan, kapag naghari ito sa iyong puso, ito'y kukontrol sa iyo mga kapatid. Kaya nga, sinasabi sa salita ng Diyos, na huwag nating haghariin ang ating mga nararamdaman o ating emosyon. Lagi nating alalahanin na binuhay na tayo ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Lagi nating ipakita sa sarili natin na mas makapangyarihan ng Diyos na nagligtas sa akin upang maiwas tayo sa kasalanan. Paano natin ito gagawin mga kapatid? Sinasabi sa Psalms 119, verse 133, nawa makibuklat po tayo sa mga awit. 119 verse 133. Sinasabi rito mga kapatid, sang-ayon sa pangako mo, huwag mo kong bayaang mahulog sa gawang lisya at ugaliing mahalay. Sinasabi, sang-ayon sa iyong mga pangako at iyong mga promise, huwag mo kong hayaang mahulog sa kasalanan upang gawin ang mga bagay na hindi maayon sa iyong kalooban. Maunawaan natin mga kapatid. Nasa pamamagitan ng pangako ng ating Panginoong Jesus, lumalapit tayo sa Kanya sa habang tayo ay nagkakasala. Hindi minumungkahi ng salita ng Diyos na kapag ikaw ay mananampalataya, hindi ka na dapat magkakasala. Hindi ka na dapat nagkakasala. Sinasabi sa salita ng Diyos sa bawat sinasabi niya na huwag mong hayaan itong mag-ari sa inyo. Sinasabi rin sa Genesis 4:7, ang paalala ng ating Diyos kay Cain, yung pinakaunang kasalanan na ginawa, ang kasalanan ng pagpatay. Sinasabi ng Diyos kay Cain, sinasabi rito sa 7, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop, na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian, kailangan mapagtagumpayan mo ito. So, ibig sabihin, ang kasalanan ay laging nandiyan, nakaabang. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, sinasabi ni Apostol Paul na lagi tayong mag-ingat. Lagi tayong magbabad sa salita ng Diyos at lagi tayong manalangin sapagkat ang kasalanan ay lagi nandiyan. Ang ating makasariling pag-iisip na ang inuuna natin ay ating mga sarili ay palaging nandiyan. Hayaan natin itong makbaksi sa pamamagitan ng pagkakakilala sa pangako ng Panginoon Jesus. Kaya nga, sinasabi na kapag ang kasalanan ay naghari sa iyong puso, magbubunga ito ng kamatayan.
Kung maghahari naman ang ating Panginoon sa ating puso, magbubunga ito ng buhay. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Pangalawang puntos, may lamang po ang pag-aaralan natin mga kapatid. Sinasabi naman dito, do not let your body to be instrument by sin. Huwag nating hayaan na ang ating katawan ay maging instrumento sa pagkakasala. Una nating puntos, sinasabi, huwag nating paghariin ang ating mga pagnanasa o emosyon na mag-control sa ating puso. Pangalawa naman, huwag nating paghariin. Huwag nating hayaan na ang ating katawan ay maging instrumento ng kasalanan. Tuloy natin mga kapatid. Sinasabi rito sa Romans 6:12, sa pinag-aaralan natin kanina. Sinasabi rito, huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong pangapatawang pamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Huwag ninyong, tutuloy natin sa 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng iyong katawan bilang kasangkapan ng kasalanan. So, bukod sa pinapahiwan na tayo ng salita ng Diyos na huwag natin hayaan ang ating mga nararamdaman ang mag-control sa atin. Huwag din naman natin hayaan ang ating katawan na maging instrumento ng pagkakasala. Alam mga kapatid, ang pagkakasala nagsisimula sa ating iniisip. At ang ating iniisip nagsisimula sa kung gaano kasama ang ating puso. So, sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay makasalanan, ang lahat ay masama. So, ang lahat ay nagnanasa. Ang lahat ay nag-iisip na mataas sa bawat isa. Ang lahat ay nag-iisip na dapat maging matanggumpay, maitaas kaysa sa lahat. Kaya sinasabi ang lahat ay nagkakasala. Subalit salamat sa salita ng Diyos, pinakilala niya ang Ebanghelyo. Bagamat ang ating Panginoong Hesus, siya ay Diyos. Siya ay nagkatawang tao upang tayong iligtas. Nang sa ganon, kapag tayo nagtiwala sa Kanya, ituring din natin ang ating mga sarili bilang patay na sa kasalanan at buhay na sa Diyos. So, ibig sabihin, wala na tayong pakialam sa anuman ang meron ng kasalanan. Ang mahalaga ay ang salita ng Diyos. Nawa mga kapatid, hindi maihiwalay sa bawat sarili natin. Tingnan natin sa umaga nito. Ano ba ang nais natin sa buhay natin? Ang pagharian ng ating pag-iisip sa pamamagitan kung ano ang mga gusto nating mangyari? O pagharian natin ang ating puso at isipan sa pamamagitan kung ano ang gusto maghari nito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nawa maunawaan natin sa umagang ito na sinasabi sa salita ng Diyos na huwag nating hayaan ang ating katawan. So yung pinaliwanag kanina kung ano ba yung katawan na ito. Ito ay instrumento. Every part ng ating katawan. So ibig sabihin, it pertains to our eyes, ears, hands, mouth, and the way we think. Unang-una, eyes. Huwag nating hayaan sa ating mga mata na makita ang lahat ng mga bagay na masasama. Halimbawa sa umagang ito, na patuloy pa rin ang lockdown, lahat lagi na lang negative. Nakikita mo sa paligid, laging negative. Huwag mong tingnan ang mga masasamang bagay na magdikta sa iyong puso na mag-alala ka. Sinasabi ng salita ng Diyos to see the beauty behind there's a reason behind. God is in control sa lahat ng pangyayari. So, ibig sabihin, makita mo ang kagandahan ng buhay. Hindi mo i-define ang buhay sa pamamagitan kung masama o mabuti. Masama man sa tingin ng lahat, mabuti para sa iyo. Kaya nga, to see the beauty, huwag nating tingnan ang masama. Our eyes is made to see the beauty of God, beauty of His Word. Nawa maunawaan natin mga kapatid, huwag natin gamitin itong ating mga mata upang makakita ng mali at mamintas. Huwag natin gamitin ang ating mga mata upang makita ang mga kapintasan ng iba. Huwag natin gamitin ang ating mga mata upang magnasa sa mga bagay-bagay na hindi sa atin. Bagkos, ipakilala natin ang pagpamananampalataya natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nagtitiwala tayo na ang Kanyang salita ay tunay na totoo at mabuti. Kaya nga mga kapatid, sunod, ang ating mga naririnig,
Huwag nating hayaan na ang ating mga pakinig ay lagi namang nakikinig sa mga masasamang balita. Ano mga kapatid, isa sa pinaka good news ay isa sa pinaka advantage kung na tayo nakikinig ng balita, tayo naging aware sa paligid. Isa sa disadvantage na palagi tayo nakikinig ng masamang balita, lagi tayong nag-aalala. Nawa maunawaan natin mga kapatid, ang ating mga tenga ay ginawa ng Diyos upang makita, marinig, mabuting balita ng salita ng Diyos. Hindi ito nilikha ng Diyos upang makinig sa mga masasamang balita, upang makinig sa mga balita at ito na naman ay gagawin natin dahilan upang ipanira sa ating kapwa. Nawa maunawaan natin. Sinasabi rito na huwag nating hayaan ang ating katawan, every part or member of our body, to be instrument to sin. Sunod, ang ating mga kamay. Bagamat tayo nagtatrabaho, bagamat tayo naglilingkod sa mga company, o bagamat tayo naglilingkod sa ating kapwa, kung ginagamit mo itong paglilingkod na ito para sa kapurihan ng Diyos, you are serving God. Hindi ibig sabihin na ang gamay ay nilikha upang maglingkod sa ating Diyos. So, ibig sabihin, mag-resign na ako sa aking trabaho at ako na lamang ay magiging ministry ng church. Hindi mga kapatid. Kaya natin maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga kamay, sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho na walang daya. Ang ating pagtatrabaho na pinag-iigihan natin kahit wala ang ating mga amo. Sapagkat alam natin na ang Diyos na nagsabi na tayo ay magpasakop at tayo sumunod. At pag-igihing mabuti ang ating mga trabaho, sapagkat itong ating paglilingkod, kung ginagawa natin sa kapurihan ng Panginoon, ito ang sinasabi na naglilingkod ang ating mga kamay. Ngunit kung ang ating kamay ay nagiging instrumento upang manakit, upang manguha ng mga bagay na hindi natin napag-ari, huwag natin hayaan ito mga kapatid. Kung tayo nakakilala na sa salita ng Diyos, lagi nating isipin na tayo'y patay na sa kasalanan at nabuhay na tayo sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa verse 13, huwag ninyo sinasabi sa verse 16, alam ninyo kapag kayo'y napaalipin sa kanino man bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan na ang bunga ay kamatayan o alipin ng Diyos at bunga nito ay pagpapawalang sala. Mapatid na unawaan natin, sinasabi sa salita ng Diyos kung ano ang iyong sinusunod sa iyong buhay ay yun ay nag-aalipin sa iyo. Halimbawa mga kapatid na mga ganito, hindi ako alipin ng ninuman, sinasabi ng iba. Mali ang sinasabi mo, bro. Hindi ako alipin ng sinuman. Kaya nga ayaw kong sumali sa church o maging Kristiyano sapagkat ayaw kong nasasaklawan ng iba. Mga kapatid, sinasabi rito, kapag sinusunod natin ang masasama nating mga nararamdaman, nasa ng ating mga katawan, ay alipin ka ng kasalanan. So, ang pagiging alipin sa kasalanan, pagiging sinusunod mo ang iyong sarili, ay magbubunga ng kamatayan. Ngunit kung ang iyong pagpapakaalipin ay para sa pagsunod sa salita ng Diyos, ay magbubunga ito ng katwiran at sa kalaunan magbubunga ng walang hanggan. Buhay ng walang hanggan. Maunawaan natin mga kapatid, sa ating mga bibig, huwag nating hayaan ang ating bibig na maging laman nito ay yung mga masasamang salita. Mga mapaglait sa kapwa o anumang mga bagay na hindi naayon sa salita ng Diyos. Huwag nating ipasailalim ang ating bibig upang magsinungaling, upang magmalaki, upang maghabi ng kasinungalingan. Bagkus, gamitin natin ang ating bibig upang ihayag ang salita ng Diyos, upang purihin at sambahin siya sa pamamagitan ng mga awitin at pagpapasalamat sa Kanya. Yun ang ninanais ng Diyos para sa ating mga sangkap ng katawan. Upang nang sa ganun, maipapakilala natin na tayo nga ba'y nagtitiwala sa Diyos. Pangatlo mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ang ating mga pag-iisip, huwag nating
huwag nating hayaan makontrol ito ang ating katawan. Alam niyo mga kapatid, sa sinasabi nga na ang lahat ng mga kasalanan ay nagsisimula sa mga masasamang isip, pagnanasa. Ngayon, paano natin ito makontrol? Sinasabi sa salita ng Diyos na hindi natin kayang hindi natin mapipigilan ang ating isip na mag-isip. Ngunit kung ito'y masama, ay atin itong palalahanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag tayong magpaalipin sa ating masasamang pag-iisip, masasamang hinala. Halimbawa mga kapatid, merong nawala sa inyo. Halimbawa, nawala ang yung tsinelas. Isipin mo na agad ay nawala. Siguro meron kumuha ng aking tsinelas. Ngunit kung naintindihan natin itong topic natin sa umagang ito, sinasabi huwag natin ipaalipin ang ating sangkap ng katawan para sa kasalanan. Iisipin natin ang mabuting bagay. Ay, maaari siguro na itabi lang. Kung talagang nawala, iisipin natin, siguro siya ay mas nangangailangan. Biruin mo, tsinelas na lang kinuha pa niya. Siguro ang taong ito ay mas nangangailangan. Gusto mo pa nga siyang makilala at gusto mo siyang ipanalangin. Maunawaan natin, depende sa sitwasyon kung paano tayo magkaroon ng reaksyon. Kung lagi nating iisipin ang negative out of the circumstances na nangyayari sa buhay natin, palagi tayo mag-iisip ng masama. Ngunit kung titingnan natin sa salita ng Diyos, tingnan natin ang sinasabi ng Diyos. Sinabi natin kanina sa Psalms 119, verse 133, na huwag hayaan mo makilala namin ang iyong pangako, o Panginoon, upang maiwas kami sa pagkakasala. Sapagkat ang iyong pangako, ang pagsunod sa inyo at pananampalataya sa inyo ay nagbubunga ng buhay. Ngunit ang pagsuway sa inyo at pagsunod sa sarili kong nais at gusto ay nagbubunga ng kamatayan. Maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga, napakahalaga ng sinasabi ko sa umagang ito. Uulitin ko, tayong mga Kristiyano, by definition, hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Kaya nga sinasabi ng Apostol Paul na sinasabi niya, kung itutuloy lang natin ang pagbabasa, sinasabi niya na yung mga bagay na aking gusto, ay hindi ko magawa. At ang mga bagay na hindi ko gusto, ay ito na may aking ginagawa. So kung pagpapatuloy natin, para bang sinasabi ni Apostol Paul dito na hindi ko kayang kontrolin. Sinasabi ng hindi ko kayang kontrolin ang aking mga masasamang nasa o aking kasalanan. Ngunit kung pagpapatuloy niyo ang sinasabi ni Apostol Paul, sinasabi niya, salamat sa Diyos. Kaya kapatid, magkakaroon tayo ng insight. Kung tayo lamang makukontrol sa sarili nating mga kasalanan na hindi natin kaya. Subalit sinasabi sa salita ng Diyos, kung ikaw ay nanampalataya, ikaw ay matatanggap mo ang pangako na banal na Santong Espiritu na tutulong sa iyo. Kaya nga, hindi natin maunawaan itong Romans kung babasahin natin siya word for word. Kaya sa pagbabasa ng Romans, aklat ng Romans, ay dapat alam natin ang buong libro. Kaya nga, pag binasa natin ng sinasabi ng Apostol, teka lang, contradiction nito sa sinasabi ng libro. Kaya nga, pag binasa natin sa verse 8:11, dito pinakilala ni Apostol. Sinasabi niya, hindi ko, ang mga masasama kong, ang mga gusto ko ay hindi ko magawa. Mabuting gusto, hindi ko. At ang mga masamang ayaw ko ay ginagawa ko. Ngunit sinabi niya, salamat sa Diyos. Kung pagpapatuloy natin ang pagbabasa, sinabi sa Romans 8:11, sinasabi rito, kung nanananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos din niyan ay magbibigay ng buhay sa inyong katawang mamamatay. Take note, ang Diyos din iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong katawan na mamamatay. So, ibig sabihin, bibigyan kayo ng kalakasan ng Diyos para iwasan ng kasalanan.
Hindi tayo itong Christian na lagi natin ginigiit na tayo mahina. Kung tayo magkasala, Lord, ako naman ay mahina. Pinapakilala ng ating kasalanan na tayo mahina at tayo lumapit na sa Diyos na pinanggagalingan ng awa. At ang lahat ng ating buhay sa ating pag-akbang at paglakad, ipakilala natin ito ba ay naaayon sa salita ng Diyos upang maiwas natin ang ating mga membro ng ating katawan upang magamit na instrumento sa kasalanan. Maunawaan natin mga kapatid. Ang ating pagiging Christian is not defined by our heart, but it defines by our action. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na sinasabi mo, Kristiyano ako, pero namumuhay ka sa kasalanan. So, ibig sabihin, kung ikay Kristiyano, if God have your heart, He also have your body. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang tunay nga ang Diyos ay pinapanampalataya mo at nasa puso mo, sinasabi sa Romans 8:11, sinasabi kung ang nananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, siya'y muling bumuhay sa Kristo Jesus, ang Diyos din iyan ay magbibigay ng buhay sa inyong katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa iyo. Kaya nga mga kapatid, nawa sa umagang ito, saliksikin natin ang ating puso. Kung tayo ba ay masaya sa kabila ng mga bagay-bagay na ginagawa natin masama, ay matakot ka. Matakot tayo. Subalit kung tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay pinapatay natin ang ating pagnanasang makamundo at makasalanan sa pamamagitan ng pagkakaalam natin sa salita ng Diyos, ay mabubuhay tayo. Nawa maunawaan natin na ang pinaka-key upang mapaglabanan ang ating kahinaan ay iasa natin na ang salita ng Diyos ay ang pinanggagalingan ng buhay. Kaya nga, nung attempt ng kaawa ni Satan ng ating Panginoong Jesus, tinip ni Satan sapagkat alam niyang nagugutom ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, tinitempt ni Satan ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kahinaan ng kanyang katawan. Kaya ang sagot ng ating Panginoong Jesus sa kaaway, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumabas sa salita ng Diyos. Maunawaan natin mga kapatid. Ito ay ibig sabihin nito. Kung nais nating mabuhay, dapat nating alam at dapat nating sundin at dapat nating isa puso ang salita ng Diyos. Kaya kapatid, ang title natin kaninang bago tayo magsimula, How to Rule Our Emotion. How to rule sin in our life. How to rule over it. By knowing God's Word, by knowing the gospel of grace, by knowing that God promised eternal life to those who obey Him and eternal damnation to those who reject Him. Dalawa lang ang papupuntahan. Ikaw ba'y susuway o ika'y susunod? Sa pangako ay para lamang sa mga masunurin. At sa pamamagitan mo, hindi ko kaya, ngunit ang Diyos na nananahan sa iyo, ang banal na Santong Espiritu, ay tutulungan ka, magbibigay buhay sa puso. Nang sa ganun, ang mga bagay na dating hindi mo gusto ay naisin mo. At ang mga bagay na gusto mo dati ay hindi mo na naisip. Mga kapatid, no? Maunawaan natin na ang pinakamahalaga at pinakasentro sa salita ng Diyos ay ang pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. There's no basis na ang pananampalataya natin ay tunay na pananampalataya kung hindi ito makakitaan ng pagsunod. Ngunit subalit mga kapatid, hindi ko sinasabi na ang bawat antas ng pagsunod ay pare-pareho. Maaring ang iba ay mas mature sa pananampalataya. Maaring ikaw ay palaging down. Pero hindi na bali kung patuloy ka namang umaasa at nagbabalik loob sa Diyos. At patuloy na nananalangin na ang kanyang pangako ay magbubuhay sa puso. Maging masaya ka, kapatid. Bago tayo magtapos,
Naalala niyo yung kwento ng ni Pagong at ni Cuneo. Ang buhay dito sa mundo ay hindi yung kung gaano ka kabilis tumakbo, kung gaano ka ang bilis umunlad, kung gaano ka mabilis umasenso sa physical man, material na bagay man, spiritual na bagay man. Ang buhay sa mundong ito ay kung kaano ka nagpapatuloy. Nawa magkaroon ng motivation ng bawat isa. Kung nakikita mo natin ang sarili natin na patuloy tayo sa pagkakasala at nakikita natin na sasaktan tayo sa sinasabi sa salita ng Diyos, huwag natin hayaan, magpatuloy tayo. Balik tayo sa pangako ng Diyos, balik tayo sa Diyos, balik tayo, humingi tayo ng patawaran sa Diyos at patuloy tayo. Magpatuloy tayo sa paglalakad. Hindi ito dahil sa gaano tayo kabilis maglakad o tumakbo, kundi kung gaano tayo nagpapatuloy. Tinalo ni Pagong si Cuneo sa kadahilan ng si Cuneo ang bilis tumakbo, ngunit huminto. Si Pagong mabagal nga, ngunit nagpatuloy at nagpatuloy hanggang sa makarating sa Panginoon. Nawa mga kapatid, sa umagang ito, iiwanan po tayo ng isang motivation sa salita ng Diyos. Magpatuloy naman tayo sa Panginoon. Hayaan natin ang ating kasalanan ay maging dahilan kung bakit tayo patuloy na lumalapit sa Diyos. At hingin natin sa Kanyang kapatawaran at magpatuloy tayo. Magpatuloy lang na magpatuloy. At patuloy nating ipanalangin na ang Kanyang pangako na bagong puso ay maging buhay sa ating buhay. Yun lamang mga kapatid sa umagang ito. Kaya nga, ang pinag-uusapan natin yung mga nararamdaman natin at pinakilala natin na itong mga nararamdaman natin, itong mga gusto natin lagi kontra sa Diyos. Kaya ito naging kasalanan. Maaring mga mabubuting bagay man, kung nating inuuna, higit pa sa Diyos, ito yung nagiging kasalanan. Kaya nga mga kapatid, para maunawaan natin na tayo mapagtugumpayan natin ang ating kasalanan, dapat natin makilala ang Ebanghelyo. Dapat natin makilala ang pangako ng ating Diyos. Makilala natin ang Kanyang salita. At huwag natin hayaan ang ating katawan ay maging instrumento para tayo magkasala. Kundi hayaan natin ang bawat membro ng ating katawan pang maging instrumento upang sa kapurihan natin. Ang aking mata ay ginawa upang makita ang kagandahan sa lahat ng mga bagay. Ang aking bibig ay ginawa ng Diyos upang ibahagi ang mabuting balita. Nang sa ganun, ang aking kamay ay nilikha maglingkod man sa kapwa, magpaisailalim man sa isang tao, ngunit ang paglilingkod ko, nakabase ito sa kapurihan ng Diyos. Nang sa ganun, kahit na walang nakatingin sa inyo, patuloy kang maglilingkod na masaya sapagkat alam natin na sa pamamagitan ng ating mga kamay ng honest na naglilingkod, tapat na naglilingkod sa kapwa, ay mapapaluguran nito ang Diyos na nagbigay sa atin. Yun lamang mga kapatid, God bless po sa lahat at patuloy po tayo sa buong buwan na ito pag-aaralan natin yung iba't ibang klase ng emosyon na meron tayo at paano natin ito makukontrol sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ay manalangin, patuloy po tayo. Amang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong salita. Nawa Lord God, napakilala na sa pamamagitan mo lamang kami maging matagumpay. Hindi ito na ang tagumpay ay hindi ito makakamtan sa aming mga sarili lamang, kundi ang tagumpay ay makakamtan namin sa pamamagitan ng ipagpapakumbaba namin ang aming buhay at sumunod sa iyong salita. Bagamat Lord God, sa umaga ito, nakita man namin ang aming mga sarili na makasalanan at patuloy na gumagawa ng mga labag sa iyong kalooban. Nawa, gamitin ninyo ang mensahe nito upang pumukaw sa puso ng bawat isa na hindi pa huli ang lahat. Palaging merong bagong umaga sa inyo. Palaging merong pagkakataon upang sa inyo ay manumbalik sa pamamagitan ng iyong pangako at sinasabi niyo na sino mang manumbalik sa inyo hindi mo kailanman tinataboy.
hayaan mo ang aming mga puso na patuloy na magbalik loob sa iyo. Patuloy na manangan sa iyong mga pangako at patuloy na paglingkuran ka. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Santong Espiritu na tinanggap namin sa nagsimula ng kami manampalataya upang magpatuloy kami sa paglilingkod. Sa modernong panahon na ito, na puno ng kasalanan at puno ng mga tao na patuloy na sumasalansan sa iyo. Gamitin mo kami instrumento upang ang bawat mga kakilala o bawat tao na makakasalamuhan namin ay may pakilala namin na ikaw ang aming Diyos. Patuloy ka namin tinataas sa umaga ito. Patuloy ka namin pinapapurihan. At sa pamamagitan ng bawat umagang ito, patuloy namin papanalangin. Ang sitwasyon na nangyayari sa panahonan ngayon, sa aming panahon, ay ginawa mo, Lord God, upang patuloy kami na kumapit sa iyo at manampalataya. Nawa mong panghinaan ng bawat kapatiran. Alam mga puso, ang aming mga puso ay huwag mong hina sa mga bagay ng mga nangyayari. Bagkus, itingin namin ang ating mga mata sa iyong pangako, pang patuloy kami na maglingkod sa iyo. Tulungan mo kami sa iyong perfect time, sa iyong tinatanging oras, Lord God. Alam po namin ang lahat ng mga bagay ito ay magbabalik sa ayos. At kung hindi man magbabalik sa ayos sa Lord God, ang bawat mga pagkakataon, hindi ito magiging dahilan upang kami ay manghina o kami ay umalis sa paglilingkod sa iyo. Tulungan mo ang bawat isa ng mga nakakarinig ng iyong salita na huwag manghina sa kapanahunan ngayon. Bagkus itong mga araw na ito, itong mga masamang pangyayari sa mundong ito ay makapagbibigay paalala na dapat kami maglingkod sa iyo at ibigay namin ang aming puso sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka, aming Panginoon. Pasalamatan ka. Ito ang aming panalangin na isa lamang ang aming tinataas, ang aming Panginoon Jesus na sa amin ay nagligtas. Amen and amen. Kapatid, maraming salamat po. At muli iniimbitahan po kayo ating group chat. Patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron tayong Bible study ngayong 3 o'clock ng hapon. Huwag nating hayaan ang mga pagkakataong ito na maging hadlang sa atin. Kaya patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Gagamitin natin ang social media sa ating fellowship. At patuloy tayo sa paglago. Patuloy lang tayo sa paglilingkod. Nawa ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu ay magbigay sa atin ng kapayapaan, magbigay sa atin ng bagong puso, at magpatuloy tayo sa paglago sa salita ng Diyos. God bless po mga kapatid.